Gusto ko lang i-share yung experience ko nang namamasukan pa ako sa probinsya ng Aurora. Clarissa na lang po ang itawag niyo sa akin. Tuwing Sabado, pagkatapos ng isang mahabang linggo ng trabaho, sumasakay ako sa bus pauwi sa Quezon. Bawat biyahe, hinahayaan ko ang sarili kong mag-relax at mag-isip-isip tungkol sa mga nangyari noong nakaraang linggo. Madalas, may mga kakaibang kwento at mga bagong kaibigang nakikilala. Nagiging masaya at nawawala ang stress ko kapag ako ay nakakauwi para makasama at makausap ang pamilya at mga kaibigan. Nawawala ang pagod at lungkot ko mula sa trabaho. Ang mga kwentuhan at tawanan ay nagbibigay sa akin ng bagong lakas at inspirasyon para sa susunod na linggo. Sa bawat pag-uwi, ramdam ko ang pagmamahal at suporta na nagbibigay sa akin ng lakas ng loob kahit mahirap ang trabaho. Lingguhan ang pinili kong pag-uwi para makatipid sa pamasahe at oras. Habang nasa biyahe, kung minsan ay nakikinig ako ng mga tugtog na nakasave sa cellphone ko kapag walang makausap. Medyo may katagalan pa kasi bago makarating sa uwian ko. Noong araw na iyon, napansin ko na madilim na ang langit at puno pa ng makapal na ulap. Nagbabadya ang pagbuhos ng malakas na ulan. Makalipas ang halos 2 oras ay napadaan ang bus sa may kurbadang daan kung saan biglang nahatak ang pansin ko sa waiting shed na nasa tabi ng kalsada. Nakita ko na may babaeng nakatindig roon. Nakaturban ang ulo na tila ba nag-aabang ng masasakyan. Hindi ko inaasahan na mayroong tao doon sa ganoong oras ng gabi, lalo na't sa gitna ng masamang panahon. Hindi nagtagal, pagdating sa dulo ng kurbadang daan, huminto ang sinasakyan kong bus. Nakita ko ang konduktor na bumaba at nagbukas ng pinto. Dali-daling sumakay ang babaeng nakaturban. Tahimik ang babae habang nakaupo sa hulihang bahagi ng sasakyan. Hindi ko maiwasang mapaisip, saan kaya pupunta ang babaeng ito sa ganitong oras ng gabi, lalo na't sa gitna ng masamang panahon. Hindi ko na malayang malapit na pala kami sa terminal at maya-maya pa, naputol bigla ang pag-iisip ko nang sabihin ng konduktor na malapit na kami sa terminal at pinapababa na ang lahat. Inaalalayan ng konduktor ang mga pasaherong lumalabas sa sasakyan pero nagtaka siya sa kanyang pag-check nang nawala ang babaeng sumakay sa kurbada na nakaupo sa gawing hulihan. Nakapagtataka din kung paano nakababa ang babae na walang nakakapansin. Nagtanong pa ang konduktor sa mga pasahero pero wala silang maisagot. Napaisip din ako at bahagyang tumindig ang mga balahibo. Pati ang driver nakihanap na din pero wala silang nakitang bakas ng babae. Hindi maipaliwanag kung paano siya nakalabas ng bus nang hindi napapansin ng kahit na sino. Nanlaki sa takot ang mga mata ng konduktor at naguguluhan kung paano nangyari iyon habang ang kanyang boses ay nanginginig pa ng bahagya. Naramdaman ko lalo ang takot maging ang kaba ay bumalot sa dibdib ng maisip ko kung tunay na tao ba ang babaeng iyon o isang elementong napadaan lang. Medyo nanginginig pa ang tuhod ko habang bumababa sa sinakyang bus. Iniisip ko pa rin yon hanggang makarating na sa bahay. Mayroon ding nakapagsabi na maaaring iyon ay isang kaluluwang ligaw na biktima ng aksidente at sa panahong iyon, hindi pa matanggap ang trahedyang nangyari sa kanya.